Ang sabi nila, kapag mahal mo ay matuto kang maghintay. Kahit alam mong wala namang patutunguhan, madalas ang paghihintay mo sa kanya ay ginagawa mo pa rin kasi nga mahal mo siya. Sa ating kwento ngayong araw ay paano nga ba iikot sa salitang hintay ang love story ni Lola Jesusa at Lolo Mario. Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Gina, anak, taas ka ng kwarto ng Lola Jesusa mo. May 2 karton sa loob ng cabinet niya. Kunin mo yung sa tingin mo ay pwedeng ipabaon bukas sa libing. Nangihinang sabi ng aking ina. Tumango na lamang ako at saka umakyat ng kwarto ng aking lola. Pagpasok ay nanibago ako sa lamlam na katahimikan ng kwarto. Sinipat ko ng mabuti ang paligid. Walang nabago sa pagkakaayos tulad ng nabubuhay pa lamang si lola. Naupo ako panandalian sa kanyang kama at saka binalikan ng masasayang alaala naming dalawa. Bahagya pa nga akong napangiti pero hindi nito matanggal ang sakit na dinaramdam ko mula nang nalaman naming wala na siya. Tumayo ako sa kama at saka dumiretso na sa kanyang antigong kabinet. Pagkabukas ko ay bumungad sa akin ng ilang nagliparang alikabok. Sinipat ko ng tingin ang kabuuan ng malaking kabinet. Maayos namang nakasalansa ng mga damit niya. Andun din ang iba't ibang abubot niya. Hindi na namin kailangang ayusin ito dahil buhay pa lamang si Lola ay lagi na niya itong inaayos bago matulog sa gabi. Kinuha ko na rin ang 2 kartong magkapatong sa ibabang parte ng kabinet. Medyo may kabigatan pa nga ito. Nilapag ko ito sa sahig paharap sa paanang parte ng kama ni Lola. Naupo ako sa kahoy na sahig at saka sinimulan ng gawin ang inuutos ni nanay. Binuklat ko ang karton, Papa Dudut. Ang unang karton ay naglalaman ng mga sari-saring retrato ni Lola mula noong kabataan niya hanggang sa tumanda na ito. Walang album pero maayos na magkakasama at nasa mga envelope na pasira na. May mga panyo at abubot sa buhok akong mga nakita. Napangiti ako habang iniisa-isa ko itong tignan. Pero ang mas nakapukaw ng atensyon ko sa lahat ay nang nakita ko ang isang kulay damong kwaderno na halos papasira na dahil marahil ay palagi ang paggamit nito. May mga pahinang halos lumuwa na. Binuksan ko ito sa unang pahina at may mga ginupit na larawan ni Lola noong dalaga pa lamang siya. At sa ibaba noon ay ang salitang itong taalarawan na ito ay pagmamay-ari ni Jesusa Rodriguez. Diary ito ng Lola. Ito ang madalas niyang hawakan noong nabubuhay pa lamang siya. At ito ang madalas kong nakikita na kasama niya tuwing nalulungkot siya, Papa Dudut. Binuksan ko ang ilang pahina at tumambad sa akin ang paulit-ulit na paggamit ng salitang hintay. At paulit-ulit na nabanggit ang pangalang Mario. Ang lalaking dahilan kung bakit may kulay damong kwaderno ang aking lola. Huli ka na naman. Medyo yamot na sabi ni Mario kay Jesusa. Halata ang pagod sa mukha ni Jesusa dahil marahil sa pagtakbo nito. Pasensya ka na mahal ha, hindi ko na malayan ang oras at naaliw ako masyado sa kundimang napakinggan ko sa radyo. Paghingi ng paumanhin ni Jesusa. Pero hindi ito tinanggap ni Mario. Bagkos ay hinila niya ito ng marahan si Jesusa patungo sa isang bakanteng parte ng plaza. 1.5 oras ako naghintay sa iyo dito. Nakailang ihi na ako. Dami-dami ng gulaman ang nainom ko para makasilong at makaupo ako sa tindahan ni Maring. Lagi ka na lang ganito, Jesusa. Hanggang kailan mo ba ako paghihintayin sa mga lakad natin?
Mahina pero mariing sabi ni Mario kay Jesusa. Halatang nasaktan ang dalaga sa naging pahayag ni Mario. Kaya naman nagpaalam na ito at sinabing hindi na makakasama papunta sa bayan para mamasyal sa bahay ng pinsan ni Mario. Pero pinigilan ito ng binata. At ngayon, ikaw pa ang magdaramdam? Hindi ito ang unang beses na nagawa mong mahuli sa mga lakad natin. Mula noong naging magkasentahan tayo ay bilang sa isang kamay ko ang pagiging maaga o sakto mo sa oras. Ang lahat ay huli na lagi. Mula sa kasal ng kapatid ko kung saan ay mag-isa ako naglakad sa altar dahil wala ka pa, hanggang sa panonood ng sine ay hindi mo pa rin magawang dumalo ng tamang oras. Patapos ng pelikula ay saka ka palang magpapakita. Hindi na ganon kagalit ang tono ni Mario pero halata mong pikon na ito. Sumimangot na lang si Jesusa at saka lumakad palayo habang si Mario ay naiwang mag-isa. Hindi alam kung hahabol ba o mas magandang umuwi na lamang sa kanila. Paano nga ba nagkakilala si Jesusa at si Mario? Sa isang kasal ng isang kaibigang matalik ni Jesusa, nakilala niya si Mario. Naalala pa ni Jesusa na humahangos itong dumating sa simbahan para makitang tapos na pala ang kasal. Isa-isa nang nagsisakayan sa mga kotse ang mga dumalo sa kasal patungo sa bahay ng babae para sa kainan. Nanlulumong napaupo na lamang si Jesusa sa isa sa mga upuan sa loob ng simbahan at mas piniling huwag munang magpakita sa ibang bisitang nasa labas na. Lalong-lalo na sa kaibigan niyang ikinasal. Nakakahiya. Abay pa naman ito dito. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Nagtatalo ang kanyang isipan kung dadalo pa ba ito sa reception dahil malamang ay pagtitinginan lamang siya ng mga tao doon at wala siyang panahon para maipaliwanag kung bakit siya nahuli sa kanyang pagdalo. Dahil hindi naman makatarungan ang kanyang dahilan. Paano ba naman kasi nakalimutan naman niyang tingnan ang orasan dahil nawili ito sa pag-aayos ng kanyang mga halaman sa kanilang bakuran habang nakikinig sa saliw ng kundiman sa radyo. Sa ganitong pag-iisip ay lumapit sa kanya ang isang lalaki. Kahit sa gilid ng kanyang paningin ay alam niyang matipuno ito. Tinignan niya ito at saka nagtanong kung ano ba ang kailangan nito. Ngumiti lang ito at sinabing, "Baka po maiwan kayo ng mga kasamahan niyo sa kasal. Kakaunti na lang po silang natitira." Sa narinig ni Jesusa ay mas lalo lamang itong napasimangot. "Binibini?" Untag ng lalaking ito. Nang hindi pa rin siya pinansin ay nagpakilala na lamang ang lalaki. "Ako nga pala si Mario, tagalinis ng simbahan tuwing may okasyon. Kung hindi naman nakakaistorbo ay pwede bang samahan muna kita? Hindi rin naman ako makakalinis ka agad kasi andito ka pa. Hihintayin ko na lang hanggang sa gusto mo nang umalis." Tumingin si Jesusa sa kanya at medyo namula ang pisngi. Umusad ito sa kanyang kinakaupuan para bigyan ng space si Mario para makaupo ito. "Jesusa? Jesusa ang pangalan ko." "Oo na, huli na naman ako sa usapan natin. Uunahan na kita kasi alam kong doon din naman ang punta nun eh. Pwede bang kahit minsan lang sa relasyon natin, Jesusa, ay sumakto ka naman sana ng oras?" "Oo na. Alam ko naman yan eh. Mali na naman ako. Pwede bang wag na lang nating pag-awayan pa ito? Ang importante naman ay nandito na ako. Alam mo namang ayaw na ayaw kong nahuhuli ka sa usapan. Ni minsan na hindi ako nahuli kapag may plano tayong pagkikita pero ikaw, hindi ka man lang gumanti ng ganito kahit minsan, Jesusa. Talaga bang hindi ka patitigil dyan? Nandito na ako. Kalimutan na lang natin ang pagkahuli ko." Hindi mo kasi maintindihan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang araw na ito sa akin. Gusto kong makita mo ang paglubog ng araw dito sa gulod. Gusto kong sabay nating makita yon. May ibang araw pa naman para dyan.
Masyado mong pinapainit ang ulo mo sa simpleng bagay lang. Wala na akong ibang araw na gustong pag-ulitin ngayon. Dahil gusto ko na mangyari na ito sa ngayon. Ano bang gusto mong mangyari ngayon na hindi mo na maipagpapabukas o sa mga susunod na araw o linggo? Hindi kita. Gusto kong pakasalan mo ko. Ang pagpuputol ni Mario sa salita ni Jesusa. At ang gusto ko, oo ang sagot mo ngayon. Parating na ang sasakyan na maghahatid sa atin sa simbahan. Sabihan mo lang ako kapag handa ka nang lumabas. Nakangiting sabi ng ina ni Jesusa. Tumango ito at ngumiti ng may bahid ng kaba sa mukha ni Jesusa. Nang makalabas na ang kanyang ina ay muli niyang sinipat ng tingin ang kanyang refleksyon sa paoblong na salamin. Napakaganda nito sa suot niyang maalakrema sa puting trahe de boda. Nakatali pa itaas ang kanyang buhok at walang kahit na isang piraso ng buhok na naligaw sa kanyang mukha. Manipis lamang ang kanyang kulerete na talagang bumagay sa kaputian ng kanyang suot. Napakaganda niyang tignan. Oo, napakaganda niyang tignan sa araw ng kanyang kasal, pero bakit hindi lumitaw ang saya sa mata niya? Bakit parang araw ito ng pagluluksa? Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinimas ang kanyang nanginginig na tuhod. Tumingin sa bintanang nasa kanyang kaliwa at saka tumayo. Hinubad ang kanyang trahe de boda at sinuot ang isang pulang blusa at itim na palda. Tinanggal ang sapin at dahan-dahang lumapit sa bintana at dahan-dahang bumaba. Habang abala ang lahat sa likuran ng kanilang bahay. Heto siya tumatakas sa kasal na matagal na niyang pinaghandaan. Mahigit 10 taon na mula nang tumakas si Jesusa sa kanyang kasal kay Mario. Hindi niya rin alam kung bakit niya hinayaan ang sarili niyang magpakalukob ng takot kaysa magpayakap sa pagmamahal ni Mario. Mahigit 10 taon nang nakakalipas pero heto si Jesusa. Mag-isa pa rin at ang dami-raming katanungan ang nangangalabit sa kanyang utak. Lalo na sa gabi na kung saan ay gusto lang niyang maging payapa ang lahat. Kumusta na nga kaya si Mario? Nagalit ba ito ng todo nang madatnan niya ang kwarto ni Jesusa na tanging trahe de boda na lamang ang nandon at wala siya? Ilang gabi siyang umiyak bago tuluyang napatawad ng binata ang dalaga. O baka mas magandang itanong kung napatawad na nga ba talaga siya sa pagdaan ng panahon. Mga tanong na ganito na alam niyang hindi niya masasagot. Mahigit 10 taon na rin kasi mula nang nilisan niya ang kanilang bayan para makalayo. At makatakbo sa nakatakdang pag-iisang dibdib nila ni Mario. Mahigit 10 taon na rin ang nakakaraan, Papa Dudut. Pero bakit hanggang ngayon ay si Mario pa rin ang hinahanap ng puso niya na nangungulila sa pagmamahal? Kuya, para sa tabi, nanginginig na sabi ni Jesusa sa jeepney driver. Bit-bit ang 2 malaking bag at heto nakababa na siya at nakaharap na sa kanilang lumang bahay. Walang halos pinagbago maliban sa napabayaang bakuran nila na punong-puno ng mga patay na halaman at halatang bihira na rin kung mawalisan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mararamdaman. Mapatawad pa kaya siya sa nagawa niya? Hindi niya alam kung papasok ba siya. Dahil hindi niya alam kung may mukha pa siyang maihaharap sa kanyang pamilya. Matapos ang lahat-lahat. Pero bago pa man siya makapagdesisyon ay nakita niyang humahangos pababa ang kanyang bunsong kapatid na si Lilet. Bata pa lamang ito nang huli niyang nakita at heto siya ngayon, dalagang dalaga na. Buong higpit niya itong niyakap nang makarating na siya, Papa Dudut. Ilang minuto silang nasa ganitong sitwasyon nang walang ano-ano ay bigla na lamang umiyak at humigpit ang pagkakayakap ni Lilet kay Jesusa.
Bigla ay naalala ni Jesusa kung paano patahanin ang bunsong kapatid sa tuwing nakakaramdam ito ng takot. Hinaplos niya ang itim na buhok ng kanilang bunso at pilit niyang kinakalma. Ate, patay na sina mama at papa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jesusa sa kanyang mga narinig. Tila sa mga oras na yon, Papa Dudut ay siyang nangangailangan ng paghaplo sa buhok para makalma sa kanyang takot. Ang tagal ka naming hinintay, ate. Gustong gusto kang makausap ni na mama at papa bago sila mapatay sa isang engkwentro sa liblib na bayan ng kapatid ni papa. Humigpit ang yakap ni Jesusa sa kanyang bunsong kapatid dahil parang nilamon ang kanyang dila at hindi makapagsalita, Papa Dudut. Salamat ate at bumalik ka na. Hindi na ako matatakot na mag-isa. Matapos ang naging pag-uusap nilang magkapatid ay nagtungo si Jesusa sa lumang simbahan kung saan ay madalas silang nagsisimbang pamilya. Kung saan ay maraming beses siyang lumuhod sa altar para sa mga kahilingan ng kanyang puso. Ang lumang simbahan kung saan dapat sana ay lalakad siya habang nakasuot ng puting trahe de boda habang papalapit kay Mario. Bigla ay parang kinurot ang kanyang puso sa imaheng yon. Tumayo na ito para hindi na lumala ang pagdaloy pa ng ibang alaala at pagsisisi. Nang biglang nakita niya ang isang pamilyar na figura mula sa hindi kalayuan. Dahan-dahan siyang lumapit. Dahan-dahan din ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi niya alam kung pananabik ba o takot ang kanyang mararamdaman. O bago pa siya tuluyang makalapit ay lumingon na ang figurang yon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makaharap na ng tuluyan ng lalaking ito. Kahit na ilang taon na ang huli niya itong nakita ay hindi siya pwedeng magkamali, Papa Dudut, kung sino nga ba ito. Kahit na isang dekada nang lumipas, kahit kumapal na ang balbas at bigote niya, kahit may pailan-ilang puting buhok na lumabas sa kanyang ulo, hindi siya pwedeng magkamali. Si Mario ito, ang lalaking kanyang tinalikuran, ilang taon na ang nakakalipas. Kumusta ka na? Ang bate ni Jesusa. Ayos lang. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jesusa. Hindi pa ba pag-uusap ang ginagawa natin? Gusto lang kitang makausap tungkol sa dati. Anong dati? Tanong ni Mario. Mario, alam mo naman kung ano yun eh. Hindi mo naman kailangan pang Jesusa. Pasensya na ha, baka pwedeng sa ibang araw na lang tayo makapag-usap. Andiyan na kasi yung paring kakausapin ko para sa binyag ng anak ko. Hindi ko siya pwedeng paghintayin para lang sa biglang pag-uusap na tulad nito. Anak mo? Oo, anak ko. Wala ba akong karapatang magkaanak? May asawa ka na? Magkakaanak ba ako kung wala akong asawa? Pabaling-baling ang higa ni Mario sa kanilang kama ng kanyang asawang si Gertrudes. Kanina pang laman ang kanyang isipan ang naging pagkikita nila ni Jesusa. Hindi niya inaasahan na makikita pa nito ang dating kasintahan mula nung pinasya nitong umalis at hindi ituloy ang kanilang kasal. Hanggang sa ngayon ay maliwanag pa rin sa kanyang isipan kung ano nga ba ang mga pinagdadaanan niya matapos niyang malaman na hindi na sisipot pa si Jesusa sa kanilang kasal. At hindi na rin niya mabilang kung ilang beses itong pabalik-balik sa bahay ng dalaga para makasiguradong hindi siya tinago ng mga magulang nito o baka naman bumalik na ito. Naalala pa niya kung paanong asang-asa siya na baka isang araw ay bumalik si Jesusa sa piling niya at tatanggapin niya ito ng buong buo. Walang eksplanasyon, walang kahit na ano. Basta bumalik lang siya pero hindi yon nangyari.
Ilang gabi siyang laging nagigising sa mga mesa ng mga bahay inuman sa kanilang bayan. Hindi na rin niya mabilang kung ilang beses siyang umiyak sa gabi kung saan ay tahimik na ang lahat. Ilang beses na rin napagod ang kanyang mga paa sa paglalakad sa kung saang lugar na maaari niyang makita ang dalaga pero wala siyang napala. Hindi na niya nakita pa si Jesusa. Siguro mga halos 5 taong siyang naghintay bago tuluyang sumuko. Dahil noong oras na binitawan na niya si Jesusa ay dumating si Gertrudes, ang babaeng hindi siya sinukuan sa mga panahong tinatagpi pa niya ang kanyang napunit na sarili. Si Gertrudes na kahit na una pa lang ay alam niyang hindi niya ito mamahalin ng sobra tulad ng kay Jesusa pero nagawa pa rin niya itong pangakuan ng magandang pagsasama at maayos na pamilya. Nagawa niya ito sa loob ng mahigit 5 taon at nabiyayaan pa sila ng 2 supling. Maayos na ang lahat at kahit papaano ay nakalimutan na niya si Jesusa. Masaya na siya sa piling ni Gertrudes at ng kanilang 2 anak pero nagulo ang lahat nang muli niyang nakita ang una niyang pag-ibig. Ang unang dahilan kung bakit siya nasaktan, walang iba kung hindi si Jesusa. Muli nang bumalik ang unang pag-ibig na minsan ang tinangay ng tadhana papalayo sa binata. Ilang gabi siyang hindi makatulog mula nung huli niyang nakita si Jesusa. Alam niyang medyo nakakahalata na rin si Gertrudes sa pagbabago nito pero hindi na lang nagawang magsalita pa. Hindi niya alam kung alam na ng kanyang asawang dahilan kung bakit parang wala ito sa sarili. Pero sana'y wag naman. Ayaw niyang makadagdag pa ng bigat ng loob ng kanyang asawa. Nagliligawan pa lamang sila noon nang saluhin na siya ni Gertrudes, ang kanyang asawa na nagligtas sa kanya ng ilang beses mula sa pagtatangka nitong kitlin ang kanyang buhay mula noong iniwan siya ni Jesusa. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang asawa kung bakit nabubuhay pa ito sa ngayon. Hindi niya maatim na makitang masaktan ang kanyang asawa dahil sa loob ng mahigit 5 taon nilang pagsasama ay alam niyang may puwang na rin ito kahit papaano sa kanyang puso. Isang gabi dahil hindi na niya malabanan ng sobrang pag-iisip ay minabuti niyang magtungo sa parke kung saan ay madalas niyang tambayan ito sa tuwing punong-puno ng lungkot ang kanyang puso at punong-puno ng katanungan ng kanyang isipan. Ito ang parkeng naging kanlungan niya mula sa mga panahong hindi niya alam ang gagawin. Madilim na noon pero hindi siya natatakot papadudot. Salamat sa mga nakaposting ilaw na nakapaligid sa parking yon. Lumakad ito ng dahan-dahan habang nagmamasid sa buong paligid. At naaalala pa niya, madalas bago magdilim ay nagliliwaliw sila dito ni Jesusa lalo na noong unang taon ng kanilang relasyon. At naalala pa niya, dito siya huling nangako sa kanyang sarili na papalayain na niya si Jesusa sa kanyang isipan. Dito niya pinakawala ng lahat ng sakit bago nagsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay sa piling ni Gertrudes. Tinungo ng kanyang mga paa ang kinakalawang na swing sa kanyang kanan at nang maaninag niya ito mula sa hindi kalayuan ay napahinto ito nang makitang nakaupo sa isa sa mga swing si Jesusa. Bakit bumalik ka pa? Mario, gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Hindi ba parang masyado na atang huli ang lahat? Mahigit 1 dekada na yung lumipas. Marami kang panahon para bumalik para magpaliwanag pero hindi mo ginawa. Tapos sasabihin mo ngayon na magpapaliwanag ka? Natakot ako. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin yung paliwanag ko. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako kasi kahit ako hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko din alam kung bakit ko ginawa yon. Hindi ko alam kung bakit ako umalis. Kung bakit ako natakot matali sa iyo kasi alam ko namang mahal na mahal kita at sa iyo lang ako
Sa'yo ko lang nakikita ang kinabukasan ko. Bakit kailangan mong matakot? Hindi ka ba kampante na nandito ako kasama mo ko, na kahit na anong mangyari ay nandito ako? Bakit hindi ka naging kampante sa pagmamahal ko? Sa mga pangako ko? Mahirap bang maging kampante na hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari? Mahirap bang maging kampante sa piling ko? Hindi naman sa ganon. Hindi ko rin alam kung bakit ako biglang natakot. Basta ang alam ko, litong-lito ako ng mga araw na yon. Hindi ko alam kung balang araw ay tayo pa rin. Natakot ako. Natakot ako na balang araw kapag pinatanda na tayo ng panahon, baka palipasin na rin yung pagmamahal mo para sa akin. Hindi ko makakayanan yun kung mangyari ang mga yon, Mario. Ayokong tulad ng panahon ay lumipas din ang pag-ibig mo para sa akin. Natakot ako. Patawarin mo ko. Kahit kailan, hindi ko naisip yan. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko na balang araw ay lilipas yung pagmamahal ko sa iyo. Kasi kampante ako na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang idala ako sa hukay. Hanggang sa kabilang mundo. Alam kong ikaw lang yon. Patawarin mo ko, Mario. Yan lang ba talaga ang kaya mong sabihin? Patawarin kita? Ilang beses na kitang pinatawad mula nung pinaghintay mo ko. Kasi lagi kang nahuhuli. Pinatawad na kita sa tuwing susumpungin ka at pinatawad kita kahit na hindi mo pa hinihingi yan. Pero hinintay kita ng ilang taon para ipaliwanag kung bakit mo nagawang takasan ako, pero wala akong napala. Pinaghintay mo uli ako sa wala at sa pagkakataong to, wala ka nang mahihintay na kapatawaran sa akin. Nainip na rin ako sa kakahintay sa'yo. Hindi na ako papayag na maghintay pang muli sa katulad mo dahil alam ko na may isang taong hindi ako paghihintayin. Hindi ako papagurin. Hindi ako papagurin sa kakahintay na tuparin niya ang mga salita niya dahil bago pa niya sabihin ay ginawa na niya. At hindi ikaw yon. Asawa ko yon at alam ko na siya yung matagal ko nang hinihintay na babaeng karapat dapat para sa akin. At hindi ikaw yon, kundi asawa ko. Mahal pa rin. Itago mo na lang yung mga salita mong yan, Jesusa. Hindi ko na kailangan yan sa ngayon. Alam kong mahal mo pa rin ako. Huli ka na. Nahuli ka na naman. May pamilya na ako. Sila na ang buhay ko. Pero Mario. Panay ang puna sa mukha ni Mario nang lisanin na niya ang parke kung saan sila nagkausap ni Jesusa. Hinto punas ng mukha, yan ang ginawa niya. Umaasa siya papadudot na sa bawat pagpunas ng kanyang mukha ay mawala ang bahid na mga luhang kanina pang walang humpay sa pagtulo. Ayaw niyang madatnan siya ng kanilang bahay sa ganitong itsura dahil hindi niya alam kung paano maipapaliwanag kung para saan ang mga luha niya. Pero bago pa man siya makarating sa kanilang bahay ay humahangos na lumapit sa kanya ang kanyang ina kasama ang dalawang anak niya. Saan ka ba nagpunta, Mario? Kanina ka pa naming hinahanap. Umiiyak at nanginginig na sabi ng kanyang ina. Naguguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero bago pa siya makabuelto ay niyakap na si Mario ng ina ng mahigpit at narinig na lamang niya ang maingay na pag-iyak ng kanyang mga anak bago siya binulungan ng kanyang ina. Inatake sa puso ang iyong asawa. Wala na siya. Dito ay muling bumalong ang mga luhang kanina pa niyang pilit na tinatago sa kanyang mga mata.
Hindi alam kung pupunasan niya ba ito o hahayaang bumagsak lang tulad ng pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Nakatalikod si Mario nang dumating si Jesusa. Nakaitim ito at nakatungo ang ulo at nakahawak sa puting kabaong ni Gertrudes. Nabigla si Jesusa nang malaman niya ang nangyari sa asawa ni Mario at nagtungo ito roon para makiramay. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi alam kung ano ang aasahan kung sakaling iabot ni Jesusa ang kanyang pakikiramay. Hinawakan ni Jesusa ang balikat ni Mario. Tumingin ang paguran at namumugtong mga mata ni Mario kay Jesusa at saka muling ibinaba ang paningin sa nakahimlay niyang asawa. Nabalot ng ilang segundong katahimikan bago ito binasag ni Mario. Noong mga panahong hindi ko alam kung saan ako pupulutin yung mga nawawalang piraso ng sarili ko. Andyan siya para damayan ako. Hindi ko man naibalik yung dating ako pero tinulungan niya akong bumuo ng panibagong ako at nagustuhan ko yun. Ilang taon siyang nagpasensya sa mga pagkukulang ko. Lalo na noong mga panahong hindi pa ako sigurado sa kanya. Ilang taon siyang nanahimik sa tuwing maaalala ko yung sakit na dinulot mo sa akin. Si Gertrudes lang yung babaeng nakaunawa sa akin kahit na tikom ang bibig ko sa lahat ng pait na nararamdaman ko sa mundo. Pinagpasensyahan niya ako ng mga panahong wala akong maibigay sa kanya. At pinagpapasensyahan pa niya noong mga panahong alam niyang kaya ko nang magbigay pero mas pinili kong hindi. Siya lang yung nandyan nang wala kayong lahat. Minahal niya ako ng mga panahong hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Huminto ito sa pananalita para bigyan daan ang mga luhang kanina pang gustong bumagsak at saka hinarap si Jesusa. Kaya sana maintindihan mo kung bakit hindi ko magawang ibigay sa iyo ang kapatawaran na hinihingi mo kasi hindi mo alam kung paano mo ako sinira nang umalis ka. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Mas sinaktan mo lalo ang asawa ko dahil sa iyo, hindi ko naibigay ang buong pagmamahal na matagal na niyang pinapangarap na ibigay ko. Nang dahil sa iyo ay hindi ako buo. Dahil sa iyo hanggang sa huling hininga ng asawa ko. Hindi ko man lang naiparana sa kanya yung pagmamahal na buo na dapat ay para sa kanya. Tanungin mo ulit ang sarili mo, Jesusa. Dapat ba kitang patawarin? Umiiyak na dagdag na sinabi ni Mario bago ito tuluyang sumubsob sa harapan ng kabaong ng kanyang asawa para ibagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo naman kailangang umalis pa ulit, Ate Jesusa. Nangingilid ang luhang sabi ni Lilet habang sinasara ni Jesus ang kanyang bag. Nang matapos ito ay sa kanya hinarap ang kanyang bunsong kapatid. Balang araw, maiintindihan mo kung bakit ako aalis at kung bakit sa ibang lugar ko pipiliing hilumin ang puso ko. Niyakap nito si Lilet at matapos noon ay binuhat ang kanyang mga bag at nilisan na ang kanilang bahay. Hindi na ito lumingon pa dahil alam niyang masasaktan lamang siya. Naglakad habang hawak ang dalawang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang mga damit. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa mapadako siya sa bakuran ng bahay ni Mario. Ngayon pala ang libing ng asawa niya. Punong-puno ng tao ang labas ng bahay at hinihintay na lamang ang paglabas ng kabaong para idiretso sa simbahan. Hindi niya alam kung tama ba na lumapit siya. Pilit niyang tinatanong kung saang parte si Mario naroon at nang makita niyang lumabas ito panandalian para magpasalamat sa mga taong nakikiramay sa labas ng bahay. Nakontento siya sa pagtingin na lamang dahil alam niya na hindi ito ang tamang oras para magpakita kay Mario. Kahit na ilang segundo lang ay gusto niyang ang mukha ni Mario ang huli niyang makita at baunin sa kanyang pag-alis sa kanilang lugar.
Ayaw pa niya sanang umalis pero nang naramdaman niyang nag-init na ang gilid ng kanyang mga mata at mabilis na itong naglakad para parahin ang isang tricycle. Walang lingon-lingon. Ang hindi niya alam ay na kung binalikan niya ng tingin si Mario ay makikita niyang nakatingin din ito sa kanya. At may halong lungkot siyang makikita. Lungkot dahil alam ni Mario na sa kahuli-hulihan ay hindi na niya kaya at hindi na niya masasabing hanggang ngayon ay si Jesusa pa rin ang nilalaman ng kanyang puso. Nagpakalayo-layo na si Jesusa, Papa Dudut. Sinubukang lumimot kahit alam niyang mahirap at imposible. Kailangan niyang gawin dahil siya lang ang makakatulong sa kanyang sarili para mabawasan ang pait. Naghanap siya ng trabaho at sinubukang makipagkaibigan at baguhin ang mga dating nakasanayan. Iniwasan ang kahit na anong bagay na magpapaalala sa kanya kay Mario. Lahat ay sinubukan niya maliban sa payagan ng mga lalaki manligaw sa kanya. Ayaw nang umibig pang muli ni Jesusa. Sapat na ang isang lalaki at isang kabiguan sa pag-ibig para huminto siyang mangarap na balang araw ay makakatagpo pa siya ng isang pag-ibig na hihigit pa kay Mario. Nagsimula na rin itong magsulat sa isang diary kung saan ay nakasulat dito ang lahat-lahat ng alaala na meron siya kay Mario. Lahat-lahat kahit na ang mapapait na alaala ay sinama din niya. Sinama na rin niyang isulat ang mga sana sa relasyon nila ni Mario. Ang mga salita na gusto niyang sabihin sa lalaki na hindi niya nagawang sabihin noong magkasama sila. Sana. Lahat yon ay naging saksi. Ang mumunting kulay damong kwaderno niya. At sinulat niya rin dito ang mga panahong nakahanap siyang muli ng pag-ibig. Hindi sa katauhan ng isang lalaki kundi sa isang batang babae na inampun niya at tinawag na anak. Ang batang babae na sa pagdaan ng panahon ay nagawang alayan ng lahat-lahat ng meron si Jesusa. At ang ampun niyang yon ay nagkaroon ng isang anak at ako ang bungang yon. Gina, bakit ngayon ka lang dumating jasking bata ka? Sorry po Lola. Nalibang kasi ako sa pakikinig sa kanta ng MP3 player na regalo ni Mama sa akin. Alam mo bang ayaw ko nang nahuhuli? Lola, maaga pa naman po huwag na po kayo magalit. Hindi pa naman nagsisimula ang misa Hindi mo alam kung anong epekto ng minsang pagkahuli. Akala mo'y maliit na bagay lang kung nahuli ka sa usapan ninyo ng isang tao. Pero ang maliit na bagay na yan ay tutubo at balang araw ay lalaki hanggang sa matabunan ka na. Lola naman, ang dami mo naman kaagad nasabi, ngayon lang naman ako nahuli ngayon lang ilang beses na iha, hindi magandang nahuhuli sa pinangakong usapan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng isang taong naghihintay sa pagiging huli mo. Pasensya na po Lola. Pasensya. Kung alam mo lang na walang nagawa ang paghingi ko ng pasensya dati. Halika at malapit na atang magsimula ang misa. Madalas ay hawak-hawak lang ni Lola ang diary niya, Papa Dudut. Paulit-ulit na binabasa na akala mo estudyanteng pinamememorize ang laman nito. Ni minsan ay hindi ako umosyoso kung ano ang laman ng diary na yon. Pero ang alam ko ay mapait ang bawat salitang ginamit niya roon. Dahil ilang beses ko siyang nahuhuling umiiyak kapag natapos siyang magbasa. Ilang beses nang napatakan ng luha ang diary na yon. Isang araw nga habang nasa tumba-tumba si Lola Jesusa at yakap ang diary na yon ay nakatanggap kami ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Lola Lilet. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila Mama, basta ang alam ko ay bumagsak ang balikat ni Mama at nag-alangan kung sasabihin ba niya kay Lola Jesusa ang mensahe ni Lola Lilet. Sa huli nakita ko si Mama na lumapit kay Lola Jesusa at saka lumuhod para maabot siya. Tumingin sa kanya ang Lola Jesusa at blangkong nagsalita.
Patay na si Mario? Ano? Tumango si Mama at saka diniin ang pagkahawak sa kamay ni Lola. Hindi na niya ako hinintay. Dagdag pa ni Lola bago pinikit ang mata at saka niyakap ng mahigpit ang diary niya. Nagpunta kami sa namay ni Mang Mario at inalalaya namin ni Mama si Lola para makarating ng maayos sa kabaong ni Mang Mario. Sinenyasan niya kami at gusto niyang mapag-isa kasama si Mang Mario. Naupo lang kami noon sa pinakaharap na upuan ng chapel para kung sakaling kailanganin kami ni Lola ay maabot niya kami. Hinaplos-haplos nito ang salamin ng kabaong at narinig ko siyang nagsalita, Papa Dudut. Nahuli na naman ako. Eto ka ngayon at siguradong hindi mo na maririnig ang mga sasabihin ko. Andito na naman ako para humingi ulit ng tawad, Mario. Dahil nahuli na naman ako. Nahuli na naman akong sabihin sa'yo na kahit punong-puno na ng uban ng ulo ko, alam kong ikaw pa rin ang mahal ko. Patawarin mo ako kung naduwag ulit ako sa pangalawang pagkakataon, Mario. Naduwag akong sabihin sa iyo noon na gusto kitang ipaglaban at gusto kong magsimula muli tayo. Hindi ko na naman sinabi sa iyo kasi alam kong sobrang sakit na ang ginawa ko sa iyo. Kaya mas pinili kong umalis na lang para hayaang hilumin ang panahon ng iniwang kong sakit sa iyo. Mas pinili kong hindi na muli magparamdam sa iyo matapos mamatay ang asawa mo dahil gusto kong makapagsimula ka ulit ng bago. Dahil alam kong kapag nakikita mo ako, maaalala mo lahat ng ginawa ko at ayaw kong bumalik ka sa pighati at sakit dahil sa akin. Mario, mahal ko. Nahuli na naman ako. At ayos lang kung nauna ka ngayon dahil mas payapa ka na sa susunod na pupuntahan mo. Pero mahal ko, pwede bang hintayin mo ako sa susunod na lugar na tatapakan mo? Mahuhuli ako pero darating ako. Papanhik na ako sa aking kwarto. Tulungan mo ako, Gina. Mahinang sabi ni Lola. Kadarating lang namin matapos makilamay kina Mang Mario. Alam kong napagod ito sa mahabang biyahe namin. Ginabi na rin kami ng dating at ayaw ni Lolang doon muna tumuloy kina Lola Lilet dahil gusto niya raw na basahin ang kwaderno niya. Tinulungan ko itong maakyat ng kanyang kwarto. Tinulungan ko na rin siyang magbihis ng paborito nitong pantulog na gamit pa raw niya noong dalaga siya. Nahiga na ito at nang masigurado kong wala na siyang ibang kailangan ay nagpaalam na ako pero pinigilan ako nito. Pinaabot niya ang isang retrato sa kanyang maliit na tukador sa gilid ng kanyang kama bandang ulunan. Larawan niyo ni Mang Mario nung kabataan niya. Pinagmasdan niya ito at saka nilagay sa kanyang dibdib na tila niyayakap nito mismo si Mang Mario. Tumingin siya sa akin at saka hinaplos ang aking mukha. Gina, apo, ipangako mo sa akin na balang araw kapag nahanap mo ng lalaking nakatakda para sa iyo ay hindi mo siya paghihintayin. Na habang may oras ka ay sasabihin at ipaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Huwag kang gumaya sa akin na nahuli ako. Na hindi ako nakapaghintay at hindi ko nasabi at naipaglaban ang pagmamahal ko kay Mario. Ayokong magaya ka sa akin. Sa amin. Na nawalan ng tsansa na ilaban yung pag-ibig namin. Apo, ayokong mahuli ka. Kung may pagkakataon ka ay huwag mo nang hintayin na makawala siya o iwala siya ng tadhana sa iyo. Papa Dudut, nakita ko ang pagbalong ng mga luha sa mga mata ni Lola. Hinalikan ko ito sa kanyang noo at saka tumango. Inayos ko ang kanyang kumot at saka nagpaalam na. Nang makita ni Lola na papatayin ko na ang kanyang ilaw ay saka ito pumikit para ipahinga na ang paguran nitong katawan. Maaga akong pumanhik sa kwarto ni Lola. Maaga kaming babiyahe para muling bumalik sa lamay ni Mang Mario. Kumatok ako sa kanyang pintuan pero hindi ito nagbubukas.
7 na ng umaga. Sa ganitong oras, madalas ay bumababa na ito ng kwarto at nag-aayos na. Nang hindi pa rin niya ako pagbuksan ay ako na mismo ang pumasok. Iba ang naramdaman ko noon. Lumapit ako sa kanya at hawak pa rin ito ang larawan ni Mang Mario pero may papel na itong hawak. Lola, gising na po. Mahuhuli na po tayo sa biyahe. Ayaw niyong nahuhuli, hindi ba? Inalog ko ng konti ang kanyang balikat pero hindi ito gumagalaw. Kinabahan na ako at ilang beses ko siyang tinawag pero hindi ito magawang magmulat ng mata at ang hawakan ko ng maigi ang kanyang balikat ay naramdaman ko ang paninigas nito. Nilapit ko ang aking kamay sa kanyang kamay at sobrang lamig nito, Papa Dudut. Hindi ko alam ang gagawin at hawak ko pa rin ang kanyang kamay at nang mapadako ang aking mga mata sa papel na hawak niya ay kinuha ko yon. Gusto kong sumabay sa libing ni Mario. Kahit dito ay makasabay man lang ako sa irog ko. Nanghina ako sa aking mga nabasa at napaupo. Wala na ang aking Lola Jesusa. Sinabay namin ang lamay ni Lola Jesusa sa lamay ni Mang Mario. At tulad ng kanyang hiling, pati ang libing ay isasabay na rin. Magkatabing puntod na rin ang napili naming pamilya nila para sa kanilang dalawa. Hanggang sa huli ay pinatunayan ni Lola Jesusa na hanggang kamatayan ay si Mang Mario lang ang tangi niyang iibigin. Oo, at nahuli na naman ito pero nakahabol pa rin. Humabol at sumama kay Mang Mario patungo sa lugar kung saan ay malaya nilang mapaparamdam ang pagmamahalan nilang naudlot panandalian sa mundong ito. Araw ng libing noon. Hawak ko ang diary ni Lola. Ang kwadernong kulay damo na matagal niyang sinulat, binasa at inalagaan. Nang ibukas ang kanilang kabaong, ay humalik at umusal ako ng isang dasal para kay Lola. Dumako naman ako kay Mang Mario pagkatapos at hindi ko siya personal nakilala pero base sa mga nabasa ko sa diary ni Lola ay nakilala ko rin siya ng husto. Nilagay ko ang diary na ito sa kanyang kanang kamay at nagtataka siguro kayo kung bakit sa kanya ko ito pinabaon imbis na kay Lola Jesusa. Dahil higit sa kanino man, sa kanya nararapat mapunta ang diary na ito dahil nakasulat dito hindi lang ang mga alaala nilang pareho kundi pati na rin ang mga bagay na hindi nagawang sabihin ni Lola noong may pagkakataon pa siya. Kahit man lang sa hukay ay mahawakan ni Mang Mario ang mga salita ni Lola. At sana sa pagkakataong yun ay totoong mapatawad na niya si Lola sa kanilang naudlot na nakaraan. At sana sa pagkakataong yon kahit nasa kabilang buhay na sila, pagbigyan na sila ng tadhana para ituloy kung ano man ang naputol sa kanila. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ni Lola, sa kwento ng lahat ng taong totoong naghihintay at sa kwento ng lahat ng taong totoong nagmamahal. Ang inyong kapuso at kabarangay, Gina. Isang kwento ng paghihintay at pagiging huli at kwento ng totoong pag-ibig hanggang hukay ang ating pong napakinggan dito po sa Barangay Love Stories. Ang kwento ni Lola Jesusa at ni Mang Mario ay isang patunay po na kahit sabihing nahuhuli ka na ay pwede ka pa rin makahabol kahit sa ibang paraan. Isang kwento ng paghihintay ng tamang pagkakataon. Paghihintay ng kapatawaran at paghihintay ng pag-asa na balang araw ay kayo pa rin ang magkakatuluyan. Isang kwento ng paghihintay ang ating napakinggan. Ikaw ba? Alam kong minsan ay naghintay ka na rin. Alam kong minsan ay binilang mo na mga petsa ng kalendaryo kasabay ng mga dasal na sana'y dumating na siya o sana'y andyan pa siya o sana'y mabigyan ng tsansang magkita pa kayong dalawa. Alam kong minsan ay naghintay ka, kabarangay. Pwede bang malaman kung sino? Ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin?